Guys, magandang araw sa inyong lahat. Today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng ating ORCR sa ating motorsiklo. Okay? Actually, hindi na nire-renew yung CR ng motor. Okay? OR lang yung nire-renew sa ating motorcycle. Okay? So ano ba yung mga kailangan nating dalhin sa LTO kapag magre-renew tayo ng ating OR sa LTO? Okay? Meron ako dito mga ibang papeles. Okay? Actually, wala nang papeles eh. Ang kailangan nyo lang dalhin guys is yung ORCR ng ating motorsiklo. Okay? So ano ba yung una nating gagawin? Yung first step natin gagawin sa LTO kapag magre-renew tayo ng motorsiklo. Okay? So una yung gagawin guys is pupunta muna kayo sa smoke test. Okay? Mag-i-smoke test muna kayo. Okay? Dalawa kasi yun guys eh. Kailangan nyo munang kumuha ng insurance. Okay? Insurance muna bago kayo ma-i-smoke test. Okay? Sa akin kasi guys, sa sitwasyon ko kasi, magkasama na yung insurance tapos yung smoke test. So hindi na ako naghanap pa ng iba para magpa-smoke test. Okay? So meron kasing iba guys na magkahiwalay. Yung sa iba kasi guys is insurance lang, tapos maghahanap ka pa ng ibang shop para magpa-smoke test. Okay, so yun na lang ang hanapin nyo, yung magkasama na. Okay, so pagkatapos nyo doon sa smoke test insurance, hihintayin nyo lang yun. Okay, maghihintay lang kayo ng saglit. Depende guys kung marami nagpapa-smoke test o nagpapagawa ng insurance. Okay guys, no, depende kung gaano karami. Kapag ka marami guys, magtatagal kayo doon, pero kapag kakakunti lang, hindi kayo magtatagal. In my case guys, hindi ako nagtagal kasi kakunti lang yung nagpapa-smoke test. Okay, pero sa LTO guys, depende rin kung maraming tao or kukunti lang yung tao. Pagkatapos guys doon sa smoke test saka sa insurance, proceed na kayo agad doon sa LTO. Okay? Ganun lang kasimple. Ibibigay nyo lang doon yung ORCR nyo, tapos yung insurance. Actually, hindi na yung insurance eh. Yung smoke test lang. Okay? Yun lang ang ibibigay nyo sa LTO. Okay? So, kung nakikita nyo dito sa video na ito, or dito sa picture na ito, is dito muna kayo pupunta. Okay? Pagkatapos nyo dyan, pagkatapos nilang i-check yung papel nyo, tapos i-check nila yung motor nyo. Okay? I-check nila yung motorcycle nyo sa LTO, yung ilaw, side mirror, okay, mga signal light, okay, yung high beam or at low beam, okay, yan, mga yan, is-check nila yan doon. So, dapat yung mga ilaw nyo guys is yung normal lang, okay. So, kapag ka naka-modify yung motor nyo, huwag nyo nang ipipilit pa na ma-restore yan, okay. Dapat yung motor nyo is all stock lang yan, okay. So, kung naka-modify yung motor nyo, dapat palitan nyo muna ng with stock, okay. Stock muna yung gamitin nyo, tapos pagkatapos nyo mag-restore, saka nyo i-modify ulit, okay. Tapos guys, ang hahanapin lang sa inyo is yung ORCR, wala nang iba. Okay? Hindi na nila hinanap yung authorization letter, hindi na nila hinanap yung acknowledgement receipt. Okay? So yun lang ang ibibigay nyo. Uunahin yung bibigay sa smoke test at saka sa insurance. Okay? Yun yung unang-una nilang hahanapin guys. Wala nang iba. Okay? So yung iba, kapag sinabi nila sa inyo na kailangan ng resignation letter o kaya yung acknowledgement receipt, sabihin nyo dun guys na hindi na kailangan. Okay? Kasi marami nagpaparenew kanyo na hindi na hinahanapan ng ganyan. Okay? Maraming ganun. Sa ibang LTO hindi na naghahanap. So ibig sabihin yung LTO kasi guys is isa lang yan, isang system lang yan. Yung database nilang ginagamit is kahit saang LTO man yan, is yun pa rin yung ginagamit nilang database. Okay? Kaya sasabihin nyo dun guys is hindi na kailangan, pagpilitan nyo na hindi na yun kailangan. Okay? So dahil, tignan nyo guys i-renew mo na nga yung motorsiklo, bakit ka pa hahanapan ng mga letter na yan, yung mga acknowledgement na yan, di ba? Kung gagamitin mo sa masama yung motorsiklo na yan, bakit mo pa i-re-restro? Di ba? Isipin mo yon, okay? Isipin din nila yon, di ba? Hindi mo naman nagagamitin sa masama yan, di ba? Kasi re-restro mo siya. Okay? So, common sense na lang din siya guys. Okay? Yun lang talaga yung hinanap nila sa akin. Wala kayong dapat ipangamba sa mga magre-renew kahit hindi nakapangalan yan sa inyo, yung motor nyo. Walang problema dun guys. Pumunta lang kayo dun sa LTO, pakita nyo yung ORCR nyo na yun yung i-renew nyo. Okay? Pero dapat, tandaan nyo yung pangalan guys. Kapag ka hindi nakapangalan sa inyo, tandaan nyo yung pangalan kung sino yung nakapangalan sa motor na binili nyo. Okay? Kasi pagka hindi nyo nakatandaan, nakalimutan nyo, malaking problema yan. Okay? Dapat picturean nyo yung ORCR. Tapos, i-monitor nyo. Antayin nyo yung number, okay? Antayin nyo yung pangalan na tawagin. Ito yung dating ORCR ng motorsiklo, hindi na to gagamitin. So, ang gagamitin mo na ngayon kapag nakapag-renew ka ngayong taon na ito na guys. Ito na yung ORCR nila. Ito na yung OR nila actually. Sorry, ito na yung OR nila. Bago na yung OR nila, hindi na yung katulad ng dati. So, ayan na. Ano ang mas maganda dito guys? Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Para sa akin guys, mas maganda itong dati. Mas maganda yung dati para sa ano ba yung mga nakalagay dito sa bago na to? Nakalagay dyan yung application, posted, classification, plate number,
chassis number, color, year, okay? Year type ng motorcycle. Tapos yung type ng motorcycle is without sidecar, okay? Nakalagay diyan, mas malinaw pero ito. Pero dito guys, kumpleto na nakalagay guys. Yung motor mo, kung saan mo ba gagamitin yung motor mo, kung sidecar ba yan o hindi. Kumpleto dito guys, naka-indicate siya. Categories, motorcycle map ba to? Tapos yung gross weight, nakalagay din 233 nga yung click natin, okay? Yung net weight, okay, fuel, gas, tapos yung next renewal. Yon ang pinakamaganda dito guys, yung next renewal niya is naka-indicate na dito, okay? Hindi na tayo mahihirapan pa. Okay, next renewal ng sa akin is 05-2020-2013. Magagamit ko pa siya ng isang buwan, okay? So ang expiration niya sa 5 next year, sa May 5, magagamit ko pa siya hanggang 31. Okay? Magagamit ko pa siya hanggang 31. Hindi ko na siya magagamit after ng 31. Okay? So, yun, magagamit mo pa siya ng isang buwan. Okay? Isang buwan mo pa siya magagamit bago siya ma-expired. Halimbawa, June magi-expired yung ORCR mo or yung OR mo. Hindi pa yan magi-expired guys sa June 1, okay? Magi-expired yan kapag katapos ng buwan na yon. Kapag ka-July na siya, mawawala ng visa, okay? Kasi yung isang buwan na palugit na yun guys, palugit yun para i-restore mo yung motorcycle mo, di ba? Kasi kapag ka-expired na yung motor mo, mahuhuli ka talaga, okay? Ang pinakamagandang ginawa ng LTO, meron pa silang binibigay na panahon para i-restore yung motorcycle natin. Ito yung tinatawag na insurance. Kailangan nyo kumuha nito. Ito yung insurance guys. Ito yung smoke test. Okay? So yung smoke test naman guys, i-indicate nila yan dun sa ORCR mo. I-stapler nila yan kasama na pagbigay mo dun sa LTO. Okay? Kung tutuban ka pa sa smoke test o hindi. Okay? So ang mga nagastos ko nga pala dito guys, no? Kalagay dito guys is 500 pesos. Nagtaka ako kung bakit naging 500 pesos. Kasi dati naman guys, nung nagpa-smoke test ako, wala pang 500. Para mga nasa 200 something lang. Okay? Tapos yung insurance naman guys is gumastos ako ng 555. Yan. Tapos yung stain seal pala guys is 20 pesos. Okay? Doubt nga ako dun sa smoke test ko saka yung sa insurance ko. Parang pinatungan nila, kumbaga, dun sila kikita. Okay? Tinanong ko sila bakit ang mahal, umabot ng 1,050. Okay? Sabi ko. Tapos, dati naman sabi ko gumastos na ako ng 700 plus. Okay? So, natameme yung kumakausap sa akin, hindi nakapagsalita. Tapos, ang sabi niya na lang, yung 20 pesos na lang, sabi niya. Okay? So, dapat mga ganong sitwasyon guys, marunong tayo magtanong at marunong tayo maghinala. Okay? Maghihinala tayo. Kasi dati, 700 plus lang talaga yung nagastos ko sa insurance saka sa smoke test. Okay? So, yun guys, nagastos ko is 500 nga sa smoke test. Tapos, dito naman is 555. Okay, 555 to. Insurance, 555. Smoke test, 500. Okay, plus stain seal, 20 pesos. So, ang binayaran ko sa kanila guys, lahat-lahat. Doon sa lang guys sa smoke test saka sa insurance. Ang binayaran ko sa kanila, lahat-lahat is nasa 1,020. Okay, so inuutakan lang kasi ako. Inasan yung 5 pesos kasi 55 yung 55 yung insurance. So ibig sabihin dapat yan 1,025. Okay? So dapat mag-ingat tayo sa mga ganun guys. Marunong tayo magtanong. Huwag tayo mahihiya o huwag tayo matatakot. Okay? Karapatan natin yan. Ang nagastos ko naman dito sa OR na to is nakagastos ako ng 362. Ang lahat-lahat na nagastos ko guys, i-indicate ko na lang dito sa monitor ng screen natin. Ganun lang guys kadali mag-renew ng motorcycle OR pagka baguhan ka pa lang or kapag naguguluhan ka. Okay? Kasi marami sa atin nagtatanong na kailangan pa ba ng resignation letter, kailangan pa ba ng acknowledgement receipt. Hindi na kailangan guys. Ang dadalhin mo lang is ORCR, pero dapat may lisensya ka guys ha. Yun, magre-renew din ako ng aking lisensya. So, tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-renew ng lisensya, kung magkano ang aabutin, okay? Tapos, kung ano mga papel ang kailangan nating dalhin, okay? Kung ano yung mga gagawin natin doon sa LTO kapag ka magre-renew ng lisensya. Pero depende rin kasi yan sa LTO guys kung papatagalin pa nila, kung pahihirapan ka pa nila. Okay? Alright. So, yun lang guys ang ating mga topic today. Uulitin ko na lang uli. Hindi nyo na kailangan magdala pa ng ibang papel, okay? ORCR lang is yun lang ang kailangan nyo dalhin. Ibigay nyo lang doon yung ORCR, tapos
boom, tapos na. Okay, maghihintay na lang kayo ng babayaran. Okay, sila na ang bahala. Pero guys, mag-iingat din kayo. Dapat maging matuto kayo na magtanong. Huwag kayo matatakot na magtanong. Karapatan nyo yan, kahit pera nyo yan, pinaghirapan nyo yan. Kaya dapat, huwag kayo matakot na magtanong sa kanila kung magkano ba. Unahin nyo muna guys kung magkano. Okay? Kaya magtanong muna kayo sa ibang kumuha na kung magkano yung binayaran nila bago kayo kumuha ng insurance, ng smoke test, okay? Sa LTO guys, wala na kayong ikabahala, okay? Huwag na kayong mabahala doon. Kasi kung ano yung ipaprice nila dyan, is yun na yun. Kung mayroon kayong violation, medyo mataas, okay? So maraming salamat sa inyo at mag-ingat tayo sa ating pong mga paglalakbay dahil tag-ulan na, okay? Yun lang uli ang ating topic. Subscribe, help nyo ko na ma-hit ang 1,000 subscriber, okay? Para ma-reveal natin kung paano mag-renew ng driver's license. Okay? So hanggang dyan na uli. Peace sa ating